Ibig sabihin na mismong Malacanang, lalong-lalo na si Yusek Claire, ang nagdedeklara ng mga fake news, di ba? Wow. Yung sa Claire Castro, ikaw daw nagdedeklara ng fake news. Para food security na muntik na malipat sa DSWD, sila lang nasa DA na ulit. Loko-loko dito mga to, kaya umiiyak si Tita Claire. Tita Claire tawag nila. Hindi na rin binigyan ng pagkakataon ni Castro ang media na magtanong kung inimbestigahan muna ang nag-upload ng video ng 20 pesos na lumang bigas at kung ito ba ay joke lang para sa mas mataas na views. Di ba? Nako po, mga chismoso at mga chismosa. Eden Santos, room is back. Hindi mo kasi pinatanong, Yusek Claire Castro. Kaya ngayon dito ka binanatan sa TV at radyo. Ito ba yung kinakatakot mo na itanong niya? Bakit hindi mo kasi siya pinatanong? Ikaw naman kasi. So, umpisahan muna natin dito sa pinaka-umpisa, mga kababayan. At din punta tayo dun sa pinaka-report mismo na doon ay talagang pinahiya na naman itong si Yusek Claire Castro. Ipinamukha na naman na siya ang fake news. At hindi lang yan, talagang sinabing fake news siya. Ayan kasi yung nakukuha natin eh. Pinapersonal mo itong mga reporter. Sila ngayon ang isa mong kalaban. Huwag mo sabing DDS na naman itong mga to. Sige, play natin daw. April 26, 2025. Ako po ang inyong lingkod, Eden Santos, at kasama ko ang ayan. Good afternoon po, bumati na po kayo. Kasi congressman yung partner niya dito. Naku, patay tayo yan, Yusek Claire Castro. Congressman, taga-gobyerno, babanatang ka. Good afternoon, partner Eden, at maganda. Medyo hindi maganda yung internet nila sa live na to. Pero naririnig naman, so pagtiyagahan na lang natin, no? Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi po sa lahat po ng ating mga kababayan, hindi lamang po dito sa Pilipinas at lalong-lalo na po saan man sulok ng mundo. Yes. Napakarami po natin pag-uusapan sa loob po ng isang oras ngayong araw na ito. At syempre, ang aking social media sensation na si Social media sensation ka na pala ngayon, my favorite reporter. Ituloy-tuloy mo lang yan. Love ka ng bayan. Maba DDS man yan. O mga talyanistang tanga. Love ka nila. Ate Eden. Naku, thank you kay Paborita ni Tita Claire. Tita Claire din ang tawag sa kanya. Tita Claire, ayan, si Yusek. Ay, good afternoon po, Yusek Claire Castro, dyan sa Presidential Communications Office. Speaking of PCO, naku, congratulations din sa aming dating kasamahan sa Malacanang Press Corps, si Alan Francisco. Siya na ngayon ay ASECCONG, Assistant Secretary sa State. Mali yung diskarte. Bakit yung iba ang kinuha yung ASEC? Dapat si Eden Santos ang kinuha yung ASEC para hindi ka na mabanatan ng mga tanong na hirap ka, Claire Castro. Dapat ganun ang ginawa ninyo. Para hindi na siya nagtatanong ng mga alanganin na napapahiya ka at nasusunog ka. Dapat siya yung kinuha yung ASEC, di ba? Paano pa yan magtatanong ng maaanghang na tanong kung nagtatrabaho na sa inyo at ASEC pa ha? ASEC pa. Gaya ng ginawa sa'yo. Kinuha ka dyan. Ngayon, hindi ka na makabanat kay Erwin Tulfo. Hindi ka na makabanat kay Rabi Tulfo. Ang binabanatan mo na lang yung mga DDS ngayon. Dapat ganun ang ginawa ninyo. Si Eden, kunin ninyong ASEC. Ganun lang yun. Para makaiwas ka na sa mga masasakit at mga real talk na tanong. Mali! Ang tatalino nyo dyan, ba't hindi nyo naisip yan? Media, parang sabi namin sa kanya, parang binuo ng bagong pwesto para sa iyo. Congratulations! Congratulations, ASEC. Colinares Francisco. Ayan. No. At kay Ate Cecil Suerte Felipe Kong. Mga kasamahan din natin yan dati sa Defense Bill. May sasabihin dito, hintay lang natin ha. Tapos punta tayo dun sa pinaka-main na ano. Nandyan na sila ngayon sa PCO. Ayan. Pero syempre, Kong, itong
nakalipas na lang linggo na ito, hindi lamang talagang puspusan na yung mga ginagawang pagkampanya ng Yes, mga of course. kandidato sa Opo. 2025 midterm elections. Kasi kita natin ang kampo ng VP Sara Duterte Opo. ay masipag na sa pangangampanya, hindi ba? Gayon din ang alyansa na para sa bagong Pilipinas ay nagsimula na ring umarangkada. Meron silang mga susunod. Init ang politika, pero syempre marami ring mga issue na talaga namang umiinit din, Kong, ha? Lalo na, of course, lalong-lalo na yung tinatawag nating the life issue because rice is life. Sabi Yes. ng bawat Pilipino. Oo. Pakinggan nyo yung sasabihin dito. Ayan. Although para kay Ave Kong, water is life, dito talagang rice is life, Life, di ba? yeah. Ang mga Pinoy, kahit saan mapunta yan, talagang kailangan meron silang Tinahanap gas. din yan kahit yung mga nasa ibang bansa. Good news naman daw yan, sabi ng Malacanang, Kong. Dahil, yung matagal lang pangako ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Heto na, Kong, ha? Heto na. Okay. Baka malapit Nakita na ko tayo nga makabili ng 20 pesos na kilo ng bigas. Kasi dito sa programa natin, Kong, lagi natin yung nababanggit, di ba? Yung, Yan, nasa na hinahanap natin. Kung tapos nasa may na food po yung security pa tinatawag nilang bigas para food security na muntik na malipat sa DSWD. Oo. Sila lang Narinig nyo? Narinig nyo? Yung food security malapit nang nalipat sa DSWD. nasa DA na ulit. Nasa DA na ulitin. Tinatawag nilang bigas para food security na muntik na malipat sa DSWD. Sila lang nasa DA na ulit. Loko-loko dito mga to. Kaya umiiyak si Tita Claire. Tita Claire tawag nila. Okay. Napunta tayo dito. Punta tayo dito sa pinakaano natin. Ito yung press con na hindi kasi siya pinatanong. So, dinala ngayon sa news report at ipinamukha sa kanya ang katangahan ni Claire Castro. Ito. Yan. Pero syempre, Flavor sabi of the month or the day eto tayo. na, doon tayo sa ating pinag-uusapan kanina ko na 20 pesos na kilo ng bigas dapat Opo. na habang magsaya ang Pinas. Pero bago natin talakayan yan, para magkaroon lang tayo ng overview, yung report kaugnay niyan, naka-ready na ba, Kuya Gringo Frainer? Para naman mapanood Sama talaga ng internet nila. din ang ating mga kababayan through social media. Ito, papanoorin lang natin ito. Ito yung sinasabi ni Claire Castro na paninira pananabutahe na hide-debunk nila sa video, sa report na to. Viral ngayon sa social media ang umano'y 20 pesos kada kilo ng bigas. Sa Bilisan press natin briefing ako. sa Malacanang, mismong si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang nagpakita ng nasabing viral video. Kapuna-puna na naninilaw na at luma ang bigas. Ang ibig daw sabihin nito ay parang nguyain nyo, inyo na yan. Pinapakita po yung halaga na 20 pesos na ang pinapakita sa taong bayan ay ito, ang bigas. Unang-una po, Hindi naman yan yung sinasabing ibibenta. Pinapakita lang yung klase ng bigas ng 20 pesos per kilo. Kaya fake news ka dito. that's fake news. This is information. Ang viral video ay kumalat sa social media pagkatapos ng budol statement ni Vice President Sara Duterte, kasunod ng anunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na magsisimulang magbenta ng 20 pesos na bigas sa Visayas Region. Inihayag din ng Vice Presidente ang kanyang pagdududa na ang ibebenta na 20 pesos na kilo ng bigas ay hindi pang tao kundi pang hayop. Idiniin ni Castro na wala pang inilalabas na 20 pesos na bigas sa merkado. Oo, di ba? Idiniin ni Castro na wala pang inilalabas na 20 pesos na bigas sa merkado na galing sa programa na to. Pero ang sinasabi niya, yan do yung sinasabing ibebenta. Paano nga wala pa nga kayong nilabas? Kaya fake news ka na naman, Castro. Hindi pa po nasisimulan ang paglabas ng bigas. See? Hindi pa nasisimulan. Pero sinasabi mo na, eto yung ginagawang paninira. Eto daw yung ibebentang 20 pesos.
Fake news, leche. na ibebenta sa market at sa kadiwa. Patungkol po dito sa proyektong ito. Hindi ba nga nakikita? Wala pang nakikitang bigas na ibebenta? Pinipintasan na. Oh, wala pang nakikita pero nagpakita ka na may ipinapakita. O, edi fake news ka nga. Pinipintasan na panghayop. Sa kabila naman ng pagtiyak ni Castro na hindi pa nagsisimulang maglabas ng 20 pesos na kilo ng bigas ang Marcos administration, isang Jacqueline Silverio Ordanza ang nag-upload sa SOCMED na nagbebenta ng 20 pesos na bigas sa Peg-peg. Uy, 20 pesos na bigas. Peg-peg. Para sa ulam na pagpag. Para sa bagong Pilipinas. bahagi ng Alaminos, Pangasinan. Ibinigay pa mismo ng uploader ang address kung saan maaaring makabili. Parang ang pinakaantay ng lahat, ang tinatawag pa rin sa bigan. Oo, ba't hindi nyo i-verify to? Di ba, i-verify nyo. May address, may pangalan ng store, oh. Ay, naku. Price reading murang bigas. Hindi na rin binigyan ng pagkakataon ni Castro ang media na magtanong kung inimbestigahan muna ang nag-upload ng video ng 20 pesos na lumang bigas at kung ito ba ay joke lang para sa mas mataas na views. Ah, di ba? Hindi na tanong ng media. Hindi binigyan ng pagkakataon ng media. Verify mo ba to? Verify mo ba to? Na ang pinamalabas ay ito yung ibebenta. Na doon na 20 pesos, na 20 pesos per kilo na bigas ng programang sinasabi mo ngayon. Verify mo ba? Kaya ba pinutol mo Claire Castro at hindi mo na pinatanong si Eden Santos kasi alam mo na yan yung itatanong niya. Yusek, verified po ba yung video na yan na talagang ang layunin niyan ay ay manabotahe talaga o for the views lang? For the views, gaya mo, puro ka intriga. Hindi mo pinatanong. Kaya naman pala. Yan dapat ang itatanong ni Eden Santos sa'yo. Verified ba yan? O hindi mo binagyan ng pagkakataon? O edi dito ngayon, binanatan ka. Kita kasi sa video na may nakalagay na ukay-ukay rice. Okay, rice. Hindi naman NFA rice. Kaya fake news ka, Claire Castro. Mag-ingat po tayo, lalo-lalo na po, na pinakita po ni Senator Tolentino ang halaga sa isang cheque. Para sa mga keyboard warriors. So dito po, mag-ingat po ang mga Pilipino dahil ang ibebenta po na bigas ay sa mga authorized outlets. Mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. Ikaw ang fake news peddlers. Pag-ingatan ka. Mamaya sasabihin nila fake news si Claire Castro. Sinisira ang proyekto, sinisira ang Pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Hindi naman itinago ang pagkadismaya ni Laurel sa naging patutsada ni VP Sara hinggil sa umano'y 20 pesos na kilo ng bigas Balat sibuyas din. Patulero din. Sige, pare-pareho na kayo dyan. na ibebenta sa taong bayan. Sa totoo lang, medyo masama loob ko doon sa kanyang sinabi at I think I speak with in behalf of the DA family dahil medyo yung mga kasama ko dito, medyo disappointed din talaga sa Puro kayo balat sibuyas, mga inayupak kayo. statement na panghayop yung ibebenta naming bigas at 20 pesos. At para patunayan na hindi pang hayop ang bigas, sinabi ni Laurel na mismong siya ay kumakain ng NFA rice. Well, kinakain ho namin yan araw-araw dito sa DA, no? To ensure Teka. Kinakain nyo araw-araw sa DA. Maniniwala ko dyan. Bakit? Ang tanong dito, ang kinakain nyo ba yung mga luma, yung mga stocks, o yung bagong bili? Maniniwala ako sa inyo na kinakain nyo yung bagong stocks, yung bagong bili. Pero yung luma, sige, kainin mo nga. Sige nga, yung mga ibebenta ngayon na 20 pesos, kainin mo. Yun yung mga nandun na halos isang taon nang nakaimbak. Yun nga yung kainin mo. Pinaglololoko nyo ang taong bayan eh. Totoo naman na kinakain nila. Maniniwala ako dyan. Pero ang tanong, anong kinakain nyo? Yung luma o yung bago? Natural yung bago. Mga loko kayo eh. ako mismo, araw-araw ay tumitikim ako ng bigas. And of course, wala naman perfect system, best foods dito like yung major brands. Iginiit ni VP Sara na
masyadong huli na para gawin o isakatuparan ang pangako ng Administrasyong Marcos ukol sa pagbebenta ng bigas sa 20 pesos kada kilo. Totoo. Masyado rin anyang halatado na tila may kaugnayan ito sa pagsadsad ng ratings ng senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas Totoo. na manok ng Pangulong Marcos. Hindi yan na pagiging na mapagpuna. Nagsasabi ako ng totoo. Sa kamsyon ng bigas at hinintay nila yan for the last 3 years. Oh, pati yung bantay bigas, oh. Yan din yung alam nila, oh. Oh, naputol. Nanonood ako ng live nito, eh. Ayun po, nakita mo na ito. yung buong picture tungkol dito sa 20 pesos na kilo ng bigas inanunsyo. Dapat ko nga Yan, maayos na yung internet nila dito. mag-announce niyan si Pangulong Ferdinand Marcos mismo nung nandun siya Oo nga. Bakit hindi si Bongbong Marcos mismo ang nag-announce nito? Kung, eto, di ba, pangarap campaign promise mo to, eh. O ngayon, bakit hindi ikaw? Eh, di ba dapat proud ka na ikaw ang mag-announce? Bakit yung DA Secretary, ba't pinasa mo sa iba? Nahihiya ka. sa Cebu. Pero hindi natin alam kung anong nangyari at si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na ang nag-announce nito Oo nga, nandun din siya sa Cebu, eh. sa media. Ano po? Itong napipintong pagbebenta ng bigas, itong 20 pesos, itong campaign promise ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na after almost 3 years sa kanyang pwesto, ito ngayon pa lang matutupad yung kanyang Huwag mo lang ipagdiinan yung 3 years kasi, Edeng. Basta meron. pangako. At hindi sa buong bansa pa kung magsisimula muna sa Visayas region. Ang sa akin lang, kasi nagkaroon na po ng anunsyo na meron na pong mga 20 pesos na bigas. Unang-una nga nilaunch yan sa Cebu, which alam naman nila, kaya nilaunch mo sa Cebu yan just to capture the 4 million plus voters Gagandami pala, no? or 5 million something. 4 to 5 million, kaya naman para 4 to 5 million voters pala ang nasa Cebu, kaya naman pala. 4 million plus voters ng Central Visaya, di ba? Pero nakikita nga namin, lalong-lalo na, yung mga ibang merkado na saan galing yung 20 pesos na bigas na galing mismo sa mga LGU at traders. Kung hindi pa ni-launch yan, bakit in-announce nyo na? Di ba? So, Tama. Bakit hindi pa pala nalalunch? Next week pa nga daw. Pero atat na, oh. In-announce na. Kung hinahabol sa campaign season. ibig sabihin na mismong Malacanang, lalong-lalo na si Yusek Claire, ang nagdideklara ng mga fake news, di ba? Wow. Yung sa Claire Castro, ikaw daw ang nagdedeklara ng fake news. Ulitin ka natin. Kung hindi pa ni-launch yan, bakit in-announce nyo na? Di ba? So, ibig sabihin na mismong Malacanang, lalong-lalo na si Yusek Claire, ang nagdideklara ng mga fake news, di ba? Fake news peddler ka na mo. Sa mga gusto magtuloy nitong panoorin nyo na lang dito, ha? Para dumami yung views nila. Para maraming viewers nila. Ayan, oh, ayan sila, oh. Approve, type nyo na lang, APRUB, April 26, 2025. Kasi nasa para paramihin natin ang views nito, nasa 421 pa lang. Wala masyadong nanonood sa kanila, guys. So, support natin si favorite news reporter ng Net25, Eden Santos. Sige, puntahan nyo na. Tuloy nyo na lang ito mamaya. Marami maganda yung nila dito, discussions nila. Pinakita nila kung bakit fake news si Claire Castro. Okay, guys, sige na. At, wala bang to? Parang walang comment section kasi to, eh. Oh, kasi yung live wala. Naka-turn off. Wala. Patay tayo dyan. Sana makikiusap ako sa inyo. Pinadala ako ni Gosep. Paano yan? Walang naka-off yung comment section. Pero anyway, puntahan nyo pa rin. Tuloy nyo na lang doon, guys, para hindi naman maano yung video kasi para may surprise naman kung bakit tinawag nilang fake news peddler si Yusek Claire Castro. Para exciting. Sige